Direct hire ka pala? Oo, direct hire. Oh, ikaw naman yung sa Mercan talaga? Oo. Ah, okay. Ikaw yung sa Mercan, siya yung direct hire? Oo, direct hire ako. Nauna ka sa kanya? Oo, nauna siya. Siya yung siya yung leadman ko sa leadman driving. Pinaayos lang nila to eh. Yan ang trailer namin, B-train. Oo, okay. Ayan. So ito, ayun. Galit. Bahay na namin yan eh, nandiyan na lahat. Nandito na lahat sa loob. Fluid. Parang ang tawag dyan ay yung pre-trip inspection. Yes, Ayos. Dahil siya yung mag-drive para sa mga safety. Okay, salamat doon. Okay. Ingat. Ingat tayo. Eight o'clock na ng gabi at biglaan lang itong lakad kong ito kasi meron akong imimit na kabayan natin. Okay, nandito na ako sa First Truck Center. Hindi ko lang alam kung pwede mag-vlog dito. So, tingnan natin. Oh, this door. Go! Here! Andito pala itong mga to. Kumusta? Thank you. Ayos! Okay na ba itong set natin? Yan. Ayos! Ayun, finally nakita tayo. Kabayan, Diomedes Escala Junior. Ayun, lagi ko lang itong nakikita sa live at saka nagko-comment dun sa aking mga video sa Facebook at saka sa YouTube. Matagal mo na akong subscriber. Matagal na rin ba? Matagal na. Saan? Sa YouTube? Oo, pati siguro nasa yun. 2015 siguro, ganun. 2015 pa? Wow, tagal na. Maganda naman yung mga vlog mo na maganda naman yung mga payo mo sa Okay, salamat. Salamat naman. Ilang buwan ka na ba dito? Bali June ako, mag-8 months. Mag-8 months na eh. Drive ako 6 months pa lang. Bakit? Paano ba yung sistema dito bago ka makapag-drive talaga ng truck? Kasi saan ka ba galing kang Pilipinas or? Galing Pilipinas. First time ako dito pa sa Canada. So, from Philippines, papunta dito, ano yung mga requirements na kinailangan sa'yo? Kasi truck driver, di ba yung in-applyan mo? Pilipinas, yung history ng driver's history, yung driver's certificate, tapos yung diploma mo at saka yung sa employer certificate. Gaano katagal yung ni-require na experience sa'yo sa pagdadrive ng truck? Sa Amerika naman 3 years experience eh. Pero ako kasi, nagsimula ako ng trailer 2012 hanggang sa makarating dito. Okay. Kaya kahit sabihin 10 taon ng pasok pa rin ako dun sa requirements kung sabihin 10 taon yung experience, pasok pa rin ako doon. Mercan ba talaga agad yung in-applyan mo or may in-applyan ka pa? Ang dami yung in-applyan. So mga in-interview mo rin yung mga maraming pinasahan. Marami rin akong pinasahan. Marami rin akong rejection na nangyari sa akin. Kaso, ang unang apply ko kasi, na mayroon akong mayroon okay na sana, na-recommend ako sa Poland. Poland ka sana? Ang problema lang kasi, yung nag-recommend sa akin dun sa Poland is hindi siguro maganda yung employer nila, tumalon. Ngayon, pagtalon nila, nagalit yung employer, lahat ng recommendation sa Pilipinas is na cancel. Dapat kinabukasan, visa appointment na ako. Ngayong umaga, tumawag yung agency, na-cancel yung appointment ko ng visa sa puntang Poland.
Kaya yun, sa kasurtihan ko naman, yung kapatid ni paring Rinaldo de Rosario din, siya nang din dito. Nauna siya dito. Na siya matagal sa dito sa Kilisi. Oo. Niyaya ko ng kapatid niya dun sa Pilipinas. Kung gusto ko raw mag-apply dito sa Kilisi, sa Canada. Yun, kaya napadali ang ano ko. Para mali nagsimula ako December. Bali 6 months kasi nag-flight ako ng June 18. Recommend ako ni paring Rinaldo de Rosario. Ni-recommend ka sa Mercan? Hindi, sa Kilisi. Paring direct hire kami. Tapos yung Mercan na nag-ayos sa... Direct hire ka pala? Oo, direct hire kami. Akala ko yung talagang nag-apply ka sa Mercan tapos kumbaga kung ano yung employer nila doon. Yun, Hindi yung pala. unang apply ko muna nung nag-ailas ako. Yun, pero nung nag-recommend ako ni paring de Rosario, yun, nag-direct hire kami sa Kilisi. Recommendala niya ako. Okay. Kaya yun, napadali. Parang 6 months lang ako na process. Diyan sa Mercan. Kaya bilis. Mabilis kasi yung rekomendasyon, tapos yung ilimay kami. Ni-require ka ba ng IELTS? Yung una kong apply sa Mercan, required ako ng IELTS. Pero dito, nung nag-direct hire ka? Wala kaming IELTS. Kami ilimay, 3 years contract lang kami. Yun ang maganda, no? Pero nakatik ka na rin ng IELTS, no? Oo, nakatik na rin. Nakatik na rin ako. Kaso nga lang, medyo mababa nga lang ang sabi sa akin ni Sir Jordan, noon, kung gusto ko na ulitin para kaso nga, yung dumating na oportunidad na nirekomenda ko ng kasamahan ko, ay hindi na ako nakapag-IELTS. Pero paano yung 3 years contract na yun? After 3 years, anong mangyayari? Siguro, mag-renew lang. Renew. Wala ba nabanggit si Reynaldo ba yan? Rinaldo de Rosario. Nagpa-permanent resident yung iyong employer? Ay, wala pa. Pero malalaman na kasi, siguro, ganun ang malalaman pagdating ng 3 years yun. Wala nung mag-permanent residence kasi Wala, sila PR. dumating din sila dito kasi Lamia din. Tapos Okay. mga permanent resident na sila rito. Pero ikaw permanent resident ka na dito? Hindi pa, bago lang dito. May mga na-interview kata ng mga galing ng Manitoba na mga nominee program. Yung galing, kami, hire kami talaga ni Mercan. Ikaw naman yung sa Mercan talaga? Okay. Ikaw yung sa Mercan, siya yung direct hire. Oo, direct hire. Gaano ka nakatagal dito? Mahigit isang taon na. Pero sa driving, mahigit isang taon na rin. Nauna ka sa kanya? Oo, nauna siya. Siya yung siya yung leadman ko sa leadman driving. Anong kailangan yung pre-trip inspection dito? Lahat-lahat sa makina, yung langis. Meron kayo checklist? Pero automatic na kapag Automatic sa na. pinag-aralan kasi para sa safety, kasama na lahat yun. Lahat na. Trailer, dalawang trailer sa mga preno, lahat. Ayos, nilagyan lang ng kabayan ng washer fluid. Tapos, check pa yata sila. Para sigurado, di ba? Ready to go na sila. Teka, paano ba ang sistema niyan? Pagdating mo dito, mag-undergo ka ng training? Oo, sa kotse muna. Pag nakapasa ka sa kotse, tapos doon ka na sa truck. Mag-undergo ka rin ng training sa truck. So, ibig sabihin, kukuha ka muna dito ng Class 5? Sa Ontario kasi, Full G. Okay. Sa Ontario, Full G. Ang tawag doon sa Class 5 dito sa Alberta? Yun pala ang difference. Hindi ko alam yun. Ganun sa Manitoba, Class 5, Class 1 din eh. Dito, yung sa truck, Class 1, di ba? Class 1 dito. Sa inyo, sa Ontario, anong tawag doon? Class 1 din? Sa truck. Pares din? Pares din. Pero sa lang, sa kotse lang. Ang kaibahan din sa kotse kasi doon, once na hindi ka pumasa doon sa Full G, babalik ka ngayon sa G2. Pero driving pa rin yun. Yung G2 naman is along the city lang. Magdadrive ka titest drive ka along the city. Tapos yung Full G naman, doon ka na sa highway. Mag-highway ka na.
Nahirapan ka ba? Naipasa mo ba agad? Sa akin, na-nervous ako talaga sa una. Kahit sabihin natin na ako, taga na rin akong driver sa Philippines. Pagdating dito talaga, iba yung sistema. Bumagsak ako ng una kong attempt sa apology. Bagsak ako sa exam. Kaya nagulit ako ng G2. G2 ka naman. G2 naman ako. Sa awa ng Diyos, pag G2 ko, pasado, balik ako ulit ng apology. Teka, paano yung exam na yun? Halimbawa, bumagsak ka ng 4G. Diba? Sabi mo, balik ka sa G2. Oo. Ngayon, gaano katagal yung interval bago mo makuha yung sa G2? Sa akin, isang linggo lang. Isang linggo lang yung interval niya na bago maka-G2 ako. After mong bumagsak yun? Oo. So, after 1 week, pwede ka mag-take ng G2? Oo. Nagkaroon lang ng slot. Kaya napadali yung yung G2 ko. Road test yun, di ba? Road test yun, road test. Tapos, after nung G2, nakapasa ka nun, nag-take ka ulit ng 4G. Balik ka sa apology ulit. Paano kung bumagsak ka ulit? Doon ka na lang. Doon ka na lang. Kasi tapos ka na sa G2. Oo, doon ka na lang. And then, after mo naman sa 4G, makapasa ka na doon. Undergo ka ng training ng trailer. Okay. Para mag-student ka nun? Na trailer? Hindi. Training ka na doon. Training na. Kukuha ka na ng course nila hanggang matapos ka sa... may din ba kayo doon? May knowledge test ba? May knowledge test din. Bago ka mag-training sa trailer, magkakaroon ka ng knowledge test sa exam, written exam. Kailangan may papasa mo yon. Kasi pag hindi mo papasa yon, hindi ka makakapag-training. Baka malito yung mga audience natin kasi ito si nandun siya nasa Ontario siya. Sa inyo ibang sistema, di ba? Sa kanila. Oo, pero one company lang yung nag-hire sa amin. Galing ka. Kaya tinatanong niya kung nag-written, di ba? Written exam. Written, knowledge test. So sa kanila wala nang written. Hindi, meron kami. Meron din. Meron din. So parehas kayo. Parehas. Yung yung sistema ng tawag, iba lang kasi sa nila kasi class 5 sa amin doon sa Ontario, full G. Parehas namin no? Class 5 no? Class 5 tapos class 1. Pero kayo, wala na kayo yung katulad ng ginawa niya? Yung G2? Wala na. Basta diretso na yun. Knowledge test. Okay. Tapos Class 5. Class 5. Mag-drive. Actual test ka na nun. Bago ka mag-schooling, kailangan may pasa mo yung knowledge test. Knowledge test, tsaka air brake. Yun. Air brake, tama. Air Pag brake. may pasa mo yun, doon ka na mag-undergo ng 244 hours na training. Driving. Driving ng train. Okay. Parehas kayo ng oras, ganun din? Hindi, iba yung sa Ontario. Yes, ma'am. Ready to go? Yeah. Done. Yeah. That's done? All right. Oh, that's awesome. I'm not joking. Yeah. Good. Thank you, ma'am. Thank you. Guys. Thank you. Drive carefully. Yeah. This is a famous truck driver. Yeah, he is. Now, you did an interview. Alright, thank you. Nako mga kababayan, nag-i-snow na naman, no? Ito yung truck namin. Nasaan? Ayun, ito. Ito yung truck namin. Ito. Ayan, wala pang no? Wala pang karga. Yung buntot namin nandun. Yun pala yung trailer nyo. Okay. Sige. Kasi sa loob eh. Kasi sa loob. Oo. So, paano? Yun. Maaga pa naman. Tapusin lang natin itong... Kasi okay na daw yung sasakyan nila Talagang tumakbo lang ako dito para ma-meet ko siya. At may interview siya. Mabigyan tayo ng information about dun sa buhay ng truck driver dito sa Canada. Now, nung nakapasa ka na, di-drive ka na nun. Ano yung unang assigned na lugar na pinuntahan mo? Agad ako. Siya ang kapartner ko. Biyahe namin agad, British Columbia. Ano yung laman ng inyong truck? Pag galing kami ng Ontario, mga bakal, saka yung mga bubong. Pagbalik naman ng Ontario, kahoy naman. Puro ganun lang yung mga tinatransport nyo? Oo, yung So, yung company nyo talagang transporting company nyo?
Tapos ang ruta niyan, British Columbia, Kahit saan. kahit saan. Oo, Buong Canada. Buong Canada dyan. yung trucking company nyo papadala rin sa US. Meron yung Meron US din. din. Oh, meron din. Nakakuha na sila eh. Naka- Naka-waiting sila ng appointment ng US visa. Can I get somebody who can sign paperwork, Ayan, please? okay na pala. Okay. Isa-sign na niya yung mga paperworks niya. Ayan. Sige. US visa holder ka na? Wala pa. Ano pala ako, In-apply. apply pa lang ako. Appointment visa pa lang ako ng US visa. Yun pala ang Oo. way para mapadala kayo sa US. Para makaano kami ng biyahe sa US. Makatawid kayo, ano? Lahat kami na ilimay na ng kumpanya namin. Nag-ano kami ng US visa. Na para makabiyahe nun sa Nakikita ko sa mga videos mo, ang dami mong kasama mga Pinoy, eh, no? halos marami kami sa sa kumpanya namin, halos 90% kami sa Sa company nyo na puro Pinoy. Oo, marami kami. Kamusta naman ang buhay ng truck driver dito sa Canada? Ay, sa akin talagang sa akin nag-ano pa ako ngayon, parang nag-ano pa, Adjust. adjust pa, mahirap. Mahirap din, pero kaya naman. Tulad nung ganito, malamig. Ay, sus, malasip talagang mapapasana all ka na lang talaga. Ito ang iyong first winter. Yeah, oo. Oh, kamusta ang iyong first winter? Ay, di naman hanggang ngayon, medyo pause-pause pa. Yung daanan naman. Anak ko, talagang sa takot talaga, ano ka talaga, hirap. Kasi madulas, at saka yung minsan makapal yung snow, masasalubong mo yung snowstorm. Snowstorm. Oo, talagang gagamitin mo talaga yung galing mo talaga dun sa Galing at saka maraming dasal. Oo, dasal talaga kasi minsan dun sa may experience ko dun sa may Winnipeg yung may bandang palusong dun sa nakahinto ako, umuusad yung truck. Yung truck, no? Kargado kami ng kargado kami ng kahoy. Eh matakin mo yung bigat nun, bakit umuusad? Kaya sabi ko na nakagano na lang ako sa Munibilo. Diyos ko, gano'n na lang. Grabe, Oo. no? Mahirap talaga yung buhay mahirap ng talaga ang buhay ng isang truck driver. Kasi lagi ka nasa kalsada, eh. Di ba? Salubong mo lahat ng mga sa daan. Puyat at saka okay lang sa puyat. Ang problema yung sa winter kasi madulas. Nasabi mong sa Puyat, ilang hours kang nagda-drive? Dito sa amin 13 hours drive. 13 hours? Tapos dalawang oras of duty, isang oras na load check, bali 16 hours bago magpalitan. Saan naman kayo tumitigil? May mga talagang designated na kung saan pwede kayo mag-stop or paano ang diskarte niyo? Sa amin, diskarte namin, mga gasolinahan. Mm. Mga gasolina kasi bukod na sa maluwag yung natin dito, yung mga truck stop natin dito. Merong kong convenience store na kung gusto mong bumili o gusto mong magpunta ng washroom, pwede ka doon pumunta. Kasi pag sa gilid-gilid kasi, mahirap din kasi sa madulas ng kalsada ngayon, kung sa gilid-gilid ka lang, mahirap din. Pero kasi naman yan, di ba? Pag alam mo na yung ruta mo, at saka, syempre may kasama ka namang experience na di ba? Meron kayo talagang, dun kayo parati nag-stop. Kasi inano mo yung oras mo kung kung galing kami ng Ontario sa garahe namin, ang hinto namin is New Liskeard. Yung unang yun ang namin yun ng truck stop namin. Tapos pangalawa naman doon na sa Hearts, Ontario, pangalawa. Parang ganun namin yung oras. Para laging sa gasolina station ang hinto. Base sa experience mo, ano na yung na-experience mo talaga na sabi mong pinaka-delikado mong nadaanan? Yung madulas dito sa British Columbia. Yun. Kasi yung napapanood ko dati sa YouTube na yung stuck ka doon ka sa gitna ng snowstorm, kumakapal ang hilo doon. Naranasan ko doon sa may tawag partner Okay, hala. Kasama ka niya nun? Oo, kadalasan. Kayo lagi talaga magkasama? About na mag-start siya mag-drive, ako na yung ako na yung driver. Doon kami nag-chin sa materik pa nga nag-chin kan kasi wala na, nadulas na talaga yung gulong, hindi na talaga abante, maka-abante. Doon kami nag-storm sa Rogers Pass. Rogers Pass. Tapos compact ice.
Paano pagka ganun, huminto kayo? Padahan-dahan lang, kaya depende na lang pag talagang close na yung daan. Kasi nakabantay rin naman yung government doon, yung mga polis. Sila na mismo mag-advise na sarado na, bawal lang gumalaw. Oo. Doon ka na lang. Doon ka na lang Pero pag talaga. hindi pa, diretso lang, di padahan-dahan. Ang direksyon namin ngayon dito sa Red Deer? Oo. Tapos, Oo. pagkatapos yung bukas doon, diretso kami ng Calgary. Okay. Doon kami kukuha ng kahoy. Tapos dadalhin namin doon sa Ontario. So ganito kahirap pa yan. Lalo na pagka ganitong malamig. Oo. Ayan mga kababayan, ngayon, ano bang temperatura ngayon? Ay, weather dito sa Edmonton. Ito, tingnan natin, ano bang ano ngayon? -11, no? Pero talagang nilalamig na kami. Kasi parang it feels like -18 ngayon eh, oh. Ito, sasamahan ko lang ito ang mga kabayan natin bago ako umalis dito. Ayan. Ito yung ano namin, kahaba, yung trailer namin, B-train tawag. Ayun, B-train. So, paano to? Doon kayo maglo-load Ha? sa Red Deer? Oo, i-deliver pa kami na sa Red Deer yung isa. Ano yan? Tira. Ayan, yung konting yan. Yung bahaw, kung sa ating bahaw yan. So, tira lang yan. Oo, tira. Bali 10 drop kami. Okay. 5 sa Saskatoon nakarang araw. Tapos 5 dito. Okay. Kasama na yung bahaw na yan. Oo. And then, i-drop off nyo yan doon sa Red Deer. Oo. Tapos pagka-drop off nyo doon, Diretso kang Calgary. Calgary, tapos may pipick upin kayo doon. Pipick up. Okay. Ayun pala. Back to Ontario na naman. Diretso na yun. Oo, diretso na. Oh, wow. Ayos. Grabe, ano? Layo. Layo. Naman. Ingat kayo Oo. sa biyahe nyo. Oo, sige. Salamat tayo doon. Maraming salamat Oo, ulit. salamat Okay, sa thank you time sa na time. ano. Talagang At least nandito pinunta mo tayo. pa ako dito. Oo naman. Ayun. Ingat kayo. kababayan. Sige. Ayan. Ingat kayo dyan. Ingat! Okay, ingat din kayo ha. Okay. Pagka-drive. Kita tayo muli. Oo, sige. Salamat! So, eto mga kababayan, bago natin tapusin yung aking interview sa kanila, ano ang maipapayo nyo sa ating mga kababayan na nagnanais din na makarating dito sa Canada na katulad nyo na mga truck drivers? Sino mauna? Ito na partner. Oh, siya. Yung lead. Yun din muna. Lead Yung muna. mapapayo ko lang gawin nyo lahat na kaya nyo kung may mga pangarap sa buhay, sa pamilya. Di bali yung hirap. Sa susunod na yung darating din yung ginhawa. Yun lang. Okay. Ikaw, Diomedes. Sa akin naman, sa kapwa ko mga driver dyan sa Pilipinas, na medyo bata-bata pa, nakatulad ko naman medyo may bata-bata pa, na wag mawala ng pag-asa na mag-apply lang sa Mercan. Kasi habang hindi nyo sinusubukan yung mag-apply, walang mangyayari sa inyo. Kung susubukan nyo to sa akin, tulad sa akin, dami kong in-applyan, pero dami kong rejection. Pero hindi pa rin ako sumuko. Ito ngayon, nakarating na ngayon dito sa Canada. Tiwala lang sa sarili. Kaya natin kahit naman tayo sabi Pilipino, mahirap mag-English. Pagdating dito, matutunan naman natin yan . Huwag lang matakot, magtiwala lang sa ating sarili. Kasi kailan pa tayo mangarap kung matanda na wala na. Pagdating natin ng 50, at nangarap tayong mag-abroad to Canada. Talaga pinusige ko talaga. Ito sa aking talagang pinusige ko talaga itong makarating dito kasi malaking bagay ito sa aking pamilya. Ayun. Mababago ko yung pamilya, mabibigyan ko sila ng magandang buhay din kahit papano. May tatawid ko sila makakain sila sa 3 kain sa isang araw. Ayun. Makakapag-ipon talaga pag dito. Pero dito lang kasi kailangan huwag mong sudin ng luho, kailangan ipon ka. Kasi walang mangyayari sa pera mo kung iluluho mo dito sa wala. Kailangan maging masinop ka rin para mayroon kang maiuwi sa pamilya.
Anyway, baka gusto mo mag-shoutout? Oh, shoutout dyan sa aking dawan dyan sa Rosario Northern Samar. Sa kay Manong Bitot, kay Madam, kay ate ko. Sa lahat po ng Rosariohanon, sa Barangay 1 Commonwealth, lahat po kayo dyan na Escala family. Ayun. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan. Lahat na. Tsaka, siyempre, doon sa mga kasamahan mo dito. At saka sa mga kasamahan ko sa kumpanya, lahat ng mga kasamahan ko sa kumpanya, lalo na sa aking leadman, kay paring Erickson Herrera. Salamat sa mga payo. Kabayang Erickson. Ayan. Yun. Ikaw, baka gusto mong may shoutout batiin. sa mahal kong asawa, the same, sa mga anak ko dyan. sa company ko sa Pilipinas, The Champ and Ramcor, Batangas. Ay. And dito sa Kelsey. At pahabol sa aking sa kumpanya ko dyan sa Pilipinas, ISTC Relay, kay Boss Binet, kay Ma'am Cherry Lacson. Sa lahat mga kasama ko dyan sa ISTC Relay drivers, sa LPG, sa bulk, sa small truck, sa tanker, sa lahat mga mekaniko dyan, lahat na kayo dyan. Shoutout sa inyong lahat. Ingat-ingat. Salamat sa mga pinagsamahan natin sa isang dekada. Isang dekada ko dyan sa STC Relay. Thank you. Kay Idol. Nagulat ako kay partner dahil sinabi niya na nag-message ka sa kanya. Sino kilala mo pa kaya itong si Kwan? Wala ka, prepare ka ako Wala, hindi na. Kasi wala na rin akong time na hagilapin to. Kasi ang lagi niyang sabi sa akin, parang ano lang kayo, di ba? Dadaan lang kayo dito, tapos alis na rin kayo, no? Hindi sila nagtatagal, mga kababayan. Kaya talagang walang chance na ma-interview ko sila. Kaya talaga sabi ko, siguro ito na yung pagkakataon. Nagkataon, nasa bahay ako. Nakita ko siya, nagla-live siya sa Facebook niya. Anyway, mga kababayan, hindi natin lahat na tanong sa kanya. Lahat ng mga details patungkol sa buhay ng isang truck driver, kung ano ba yung mga requirements niya, at kung meron pa kayong mga ibang mga katanungan, i-follow nyo siya. Ayan, promote mo yung Facebook page. Follow nyo pa ako si Jumedis Escala sa Facebook, at saka sa page ko sa Waray Pinoy Truckers in Canada. Follow nyo pa ako. Salamat. Itatag kita, at saka ilalagay ko rin sa description ng video ito, doon sa Facebook ko, o kaya sa YouTube ko, yung kanyang Facebook page, para masundan niya siya at matanong niya siya. Kasi pag minsan may magtatanong sa hindi niyo po na itanong ito. Hindi ko talaga, minsan pag pupunta talaga ako at nag-interview ako, hindi ako nagpe-prepare. Kasi mas maganda yung talagang natural, di ba? Yung usapan natin, parang nagkwentuhan lang kami dito. Ngayon, kung in any case, hindi namin na-discuss yung mga gusto nyo mga katanungan, yun, follow nyo siya sa kanyang Facebook page. Mag-comment na lang kayo doon. At saka lagi ito nagla-live. Di live na question and answer, di ba? Para diretso na yung inyong mga katanungan. So hanggang dyan lang po muna mga kababayan for today. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, buhay dito sa Canada, and opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parating ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay at sa inyong mga pag-apply. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayos. Dito pala inaayos yung mga sasakyan. Pinaayos lang nila to eh. Yan ang trailer namin, B-train. Oh, okay. Ayan. So ito, ayun. Atras lang ni Kabayan. Landinger. Oo. Sineset up na nila mga kababayan, no?
Nagmamaniobra lang si Kabayang Diomedes Escala.